Hala, magandang araw, gabi sa inyong lahat mga subscribers ko. Kaya tingnan mo nga naman, grabe, ang gaganda na nitong mga subscribers ko. Hindi na pa awat. Ay, ang gaganda na, ang gugwapo pa. Tingnan nyo. Yan ang sinasabi ko na pagka nag-subscribe kayo dito sa channel ko, gugwapo kayo, gaganda kayo. Hindi lang yun, so swertihin pa kayo. Yan, at anyway, sana nga po nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayan po, at tuloy-tuloy na po tayo. At mayroon po kasi akong nabasang comment dyan na kung saan ay gusto pa niyang more pa, yung mas marami pa nga akong ma-vlog, maikwento tungkol sa mga kulam. Anyway, since naman na nabuksan naman ni Pastor Kibuloy yung usaping mga kulam na yan, which is talaga namang totoo yan, ay sige, pagbibigyan ko po yung isang comment dyan na tungkol nga po dyan sa kulam-kulam na yan, at marami pong katanungan na kung saan ay papaano raw bang malalaman ng isang tao na nakukulam na siya at kung ano yung posibleng gamot. Ayan po, napakaganda namang tanong yan, at yan po ang tatalakayin natin ngayon. Itsapwira muna natin itong mga politikong mga kawatan na ito, bagamat nanggigigil ako din sa mga animal na ito. At pasensya na po kayo kung hindi po ako nakapag-bihis at casual po yung bihis natin ngayon. Pasensya na po, at dahil actually kararating ko lang po, diretso na po agad ako rito sa recording office natin. So pasensya na po kayo dahil hindi na ko na nagawang magbihis talaga. Pasensya na po, at actually pagka mga ganito yung suot ko, parang feel ko parang hindi ako komportable, kumbaga. Anyway, so doon na po tayo, pupunta nga doon sa tanong nung isang yung subscribers natin, papaano nga raw ba malalaman yung kinukulam or yung posibleng gamot. Ganito lang po kasimple, at mamaya na po natin tapikin yung tungkol dito kay Kibuloy na po. So yun po, ang napakasimple po yung malalaman kung nakukulam ka or ginagawan ka ng masamang espiritu. Yung katawagan natin na baka ikaw ay nanuno or may sumapi na bad spirit sa iyo, yung mga ganun po. Bagamat hindi na pinapaniwalaan po yun ng marami ngayon, sa panahon pong ito, hindi na po pinapaniwalaan yun ng marami. Sa totoo lang, kaya lang po dinidiscuss ko ito dahil nga po nabanggit nga lang po ni Pastor Kibuloy na dyan nga sa Malacanang ay nag-hire pa sila ng Afrikano at saka Indiano para dyan sa witchcraft na yan, yung mga black magic na yan. So sa Tagalog po yan ay mangkukulam or ano pa kung ano pa. At maging ako man po ay hindi na siguro napapanahon na i-discuss ito. Pero sabi ko nga sa inyo, totoo po. Dahil nung kapanahonan ko po, at madalas nyo naman pong naririnig sa akin yan, na gamit po yan ng marami nung araw, nung panahon ng Kastila. At nabanggit ko na rin po dyan na 175 years old ko na. Tama po yung narinig ninyo. Kasi talagang marami pa rin mga question mark kung paano nangyari na 175 years old ko na. Pero yun po ang totoo. Ngayon, kung ayaw nyo pong maniwala naman, simple lang po para mapatunayan ninyo kung paano nangyari na 175 years old ko na. Ano po ba ang pwedeng patunay doon? Nandyan pa po, buhay pa po si Enrile. At kabibirthday lang po niya sa 100 years old na siya. Buhay pa po yan si Enrile. Puntahan nyo po. Tanungin nyo po sa kanya kung natatandaan pa niya yung panahon na
Actually, kilala ko po kasi yan. At ang tawag nga sa akin yan ay Lolo. Lolo Junior pa po ang tawag sa akin yan. Lolo Junior ha. Kasi nga po nung araw pa. At ito na po yung itsura ko. Nung kabataan po yan si Enrile na yan, ito na po yung itsura ko. At kaya Lolo Junior po ang tawag sa akin yan dahil napakabata pa po yan. Pero ito na po yung itsura ko. At hanggang ngayon po hindi nababago. So ganito pa rin po ako. So marami nga pong question mark din na totoo nga baka 175 years old na. Opo, totoo po. Kaya siguro, kung mayroon kayong dapat paniwalaan dito sa mga politikong mga sinungaling at mga kawatan na ito, siguro mas paniniwalaan nyo ako. Dahil yung taon na dumaan sa buhay ko, yun nga, sa ngayon ay 175 ko na, ay palagay ko naman ay pwede rin nyo rin akong paniwalaan. Dahil dito sa mga sasabihin ko, tungkol dito sa mga kulam na ito, which is talaga naman napakakan po yan. Yan po talaga ang gamit talaga noon. Yang mga kulam na yan at talaga naman totoo. Pero, sabi ko nga po, noong araw, pagka ikaw ay nagkasakit, hindi na po kasi ginagamit yan ngayon eh. Makinig po mabuti ha. Dahil nga po, at saka hindi na po pinapaniwalaan niya na marami ngayon. Pero ang totoo po niyan, marami pa rin po yung mga tinatabla ng either kulam or na napasukan ng bad spirit, ika nga. Yun po ang hindi nila pinapaniwalaan. Pero, yun nga po ang problema. Dahil antimano doktor po yung takbuhan nila. Kaya, hindi po ba't madalas po lumalabas sa bibig ko yung sinasabi ko na kapag kami ginagawa na ko niyan, once na nagpa-doktor sila at nagkaroon sila ng komplikasyon, yun po ang papatay sa kanila. Yun pong komplikasyon. Yan po. Pero, nandoon na po yan. At nakatanim na po sa kanila yan. Hindi talaga naman sila mamamatay dyan eh. Mamamatay lang sila sa komplikasyon. O tingnan nyo nga, mayroon po dito, ayoko na po magbanggit eh. Hanggang ngayon po ilang taon na, 3 taon na or 4 na taon na yata ngayon na nagsasuffer ng sakit ito. Napakakilalang tao ito. Babae po siya, kilalang kilala ito, napakayaman po nito. Hindi siya naniniwala. Actually, mayroon pong time na yun na sumulat pa po ako sa kanya eh. Dahil lang sinasabi ko na bakit hindi mo muna i-try na magtanong muna doon sa mga nakakaalam or yung mga sabihin natin albularyo na yung totoong albularyo ha. Kasi napakarami pong piki. Mga piking albularyo dito sa atin. Kunwari albularyo daw ko do. Hindi naman. At ang gusto ko lang liwanagin sa inyo na hindi po ako albularyo. Hindi rin po ako manggagamot. At ano pa man po yun, kasi kung manggagamot ako, dapat alam ninyo na manggagamot ako. Hindi po ako manggagamot, pero ito po, may nalalaman po ako dyan. Ito pong babaeng ito, ay dahil kasi iba yung tingin ko sa kanya dati, ay sabi ko, bakit hindi ka magpatingin muna sa albularyo, or sundin mo lang kako itong ituturo ko sa iyo, para lang malaman mo. Sabi kong ganyan. Alam mo, sinagot naman ako. At ang sabi, hindi na raw uso yan. Yung mga ganun-ganun na mga kulam-kulam, hindi na raw uso. Okay, sige. Walang problema, sabi kong ganyan. Ayun lang naman sa akin ay tinuturo ko lang. Yung kung ano po yung nalalaman ko, lalo na yung panahon, noong araw na halos wala pong doktor noong araw. Wala po, umaasa lang po sila sa mga patapal-tapal, umaasa lang po sila sa mga ugat ng kahoy, kung ano-ano po, dahon, yan po yun eh. So bakit naman po nakasurvive naman sila? At lalong ako, bakit nakasurvive ako ng 175 years na? So bakit ko naman na-survive yun? Di po ba? So yun po ang, siguro yun ang, ako mismo ang example nitong sinasabi ko sa inyo. Okay. At
Sige po, simulan na po natin. Halimbawa po kayo, may mga sakit ngayon ha, may mga sakit po kayo, may nararamdaman po yung sakit ngayon, or ano pa. Ito po ay, paalala lang po ha, hindi po lahat ng may sakit ay ito po ang lunas. Okay? Pwedeng ang sakit ninyo ay natural na sakit. Pwedeng ang sakit ninyo dahil abusado kayo sa inyong sarili. Pwedeng yung sakit ninyo ay ang dapat niyong puntahan talaga ay doktor. Okay? So ito lamang po ang sa akin. Bago po kayo pumunta ng doktor muna ay ito. Ang tanong, kung paano bang nalalaman na ikaw ay nakulam or nasapian ng espiritu at kung anong gamot. Ito na po. So una po, halimbawa may mga sakit po kayo ngayon. Dahil may mga komento po dyan, may mga sakit din eh. So baka po sakaling makatulong ito sa inyo. At palay ha. Okay? Kumuha kayo ng palay, siguro mga kakapiranggot lang. Tapos magtalop kayo. Kamay po ninyo ang pantalop. Kamay po ang pantalop ninyo doon sa palay. Kailangan po hindi mababasag yung pinakabigas noon. Ditalupan po ninyo ang palay, magiging bigas, di ba? Yun po ang gawin niyo. Magtalop po kayo ng siyam. Yung siyam po na malulusog. Ibig ko sabihin ng malulusog, yung buong buo talaga. Talop kayo. Mag-ipon po kayo ng siyam na piraso. Siyam na pirasong tinalupan ninyo. Palay po yan, palay. Kasi baka mamaya, marami kasi hindi nakakaintindi. At isa pa pala, ito po ay, kung yung pong magko-comment na naman niya na hindi pinanood itong video, wag na po kayo mag-comment dahil nabubuisit lang ako. Dahil sa haba ng explanation ko, ay mayroon pa rin komento. Maliban na lang kung valido yung komento ninyo at mayroon ako nakaligtaan dito, saka kayo magko-komento. Pero, yung magko-komento kayo na hindi nyo tinapos itong video na ito, mabubuisit lang talaga ako, sinasabi ko sa inyo. O, kagaya na nga lang yung tinulok kong pampaswerte. Wala naman ako sinabing bigas, nilagyan ng bato. Ay sinabi ko palang bigas lang, ilagay sa pintuan, hinaluan pa ng bato. O, di ba? Di lalong hindi ka papasukan ng grasya niyan dahil hinaluan mo pala ng bato. Kayo naman pala. Okay, sige, paano yun? Makinig lang mabuti. Di magtalop po kayo ng siyam na palay. So, magiging bigas yun. Basta buong buo po yun. Basta ibig sabihin malinis na malinis. Pagkatapos po yung magtalo, parang kukuha lang po kayo ng plato. Yung platong malalim-lalim po yung malalim-lalim yung pinaka-plato na, hindi naman yung mababaw na plato, yung medyo malalim na plato. Wala lang ako sample dito eh. Plato na mas malalim-lalim. Okay. Punuin po ninyo ng tubig yon. Kahit anong tubig ang gamitin nyo, punuin po ninyo ng tubig, yung iniinom po ninyo. Ayan. Pag yan ay napuno na yung tubig, yung plato ng tubig, yun na po. Di ba mayroon na kayong siyam na butil ng bigas? Lagay nyo po dyan sa lamisa, yung platong puno ng tubig, yung bigas naman ang ilagay nyo dito sa inyong palad. At ang iusal lang po ninyo, tulungan mo po ako, Panginoon. Ganun lang po yun. Wala na pong iba. Lagay nyo dito. Tapos, iganyan nyo po sa plato. Halimbawa, ito yung plato na may bigas. 1, 2, 3, 4, 5. Gets nyo? Plato na medyo malalim-lalim, lagyan nyo ng tubig, punuin. Tapos yung tinalupan yung palay na naging bigas na, ilagay nyo sa palad ninyo. At usalin nyo lang po yung tulungan nyo po ako, Panginoon Diyos. Ito po yung plato. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, maliwanag po yun, okay. Maliwanag. Ngayon po, kung yun po ay isa doon, isa po doon ay lumutang. Okay? Isa po doon ay lumutang doon sa bigas
na iginanyan nyo sa plato na may tubig, lumutang po. Pag mayroon, i-separate nyo po yun. Separate nyo yung lumutang na yun. I-separate din po ninyo yung mga hindi lumutang. Okay. Sige. Mamaya na natin na yan. Pag-usapan yung lumutang. Halimbawa naman po, iginanyan nyo yung bigas at walang lumutang. Anong ibig sabihin po yan? Wala po kayong alalahanin na kinulam kayo or napasukan kayo o pinaglalaroan kayo ng masamang espiritu. Ibig sabihin po, clear kayo. Ngayon, kung meron na po kayong sakit niyan ngayon at yun po ang ginawa ninyo, ibig pong sabihin ay hindi po kayo nakukulam or hindi rin po kayo pinapasukan ng masamang espiritu. Anong ibig pong sabihin noon? Ibig sabihin po noon ay normal yung inyong sakit ngayon. Halimbawa, mayroon kayong sakit sa baga or sa puso, normal po yan. Kaya saan naman kayo pupunta ngayon? Doktor na po yan. Okay. So, doon naman po tayo sa lumutang. Pagka iginanyan nyo at sabi ko nga po may lumutang, kunin nyo po yung lutang na yon, yung kahit na isa. Kasi nga po, i-separate nyo yon at i-separate nyo yung iba na hindi lumutang. Dahil yun po ang ibig pong sabihin nun ay tinatablan or may nangkukulam po sa inyo or napasukan po kayo ng masamang espiritu. Yun po. So maliwanag po yan. Yun po ang palatandaan na kapag walang lumutang, ibig sabihin hindi kayo kinukulam at wala rin po ang pumapasok na masamang espiritu sa inyo. Pag may lumutang naman po, ibig sabihin may kumukulam sa inyo or yung sakit ninyo ay nakuha ninyo dahil sa masamang espiritu. So, ganun lang po yan. Ngayon, ano naman ang gagawin doon ngayon? At ano naman po ba ang gamot doon? Halimbawa, kayo, mayroon kayong ang nararamdaman nyo ngayon ay masakit ang dibdib ninyo halimbawa. At yung ginawa ninyong palay na bigas na yun at ginanyan nyo at lumutang, ibig sabihin ay kinukulam kayo, masakit ang dibdib. So, anong gamot doon sa kinukulam or napasukan ng masamang espiritu? Kaya po, inuulit-ulit ko lang ito dahil nga, alam ko na po na maraming hindi nakakaintindi sa inyo na ayaw tapusin yung video. Kaya, marami hindi nakakaintindi tapos magko-comment dyan na kung ano-ano. Samantalang nandyan naman yan sa video. Okay. Ang gamot naman po yan. Halimbawa, sabihin ko sumasakit ang dibdib ninyo, pero nung ginawa niyo yung palay, lumutang yung isang bigas doon, or dalawang bigas, tatlo, ang lumutang doon, ibig sabihin, kinulam na kayo. So, ito na po ang gamot. Kaya ko po pinapaseparate yung lumutang at saka yung hindi. Ganito. Bumili naman po kayo, mag-abang kayo ngayon ng magkakatay ng baboy. Yung magkakatay ng yung sariwa po, abangan po ninyo. Yung atay nila, bumili po kayo kahit 1 kilo or kalahating kilong atay. Bilhin nyo po doon. Yung sariwang-sariwa, yung kitang-kita nyo kinakatay. Yun po. Bumili kayo kahit kalahating kilo lang. Magkano lang naman yun? Okay. Pag nakabili po kayo noon, yun pong lumutang na bigas na yon, yung lumutang po, isiksik nyo po yun sa atay na binili ninyo. Okay? Nakasiksik yan doon sa ilalim. Tapos, itapal po ninyo dito sa kung saan nyo masakit ninyo. Halimbawa, dibdib. Sabi ko nga, pinag-uusapan natin kanina dibdib. Itapal po ninyo dito. Kasama po yung bigas na lumutang. Tapal po ninyo sa inyong dibdib. Orasan po ninyo na 1 oras, 7 minuto, at saka 7 segundo. 1 oras, 7 minuto, 7 segundo na nakatapal dito sa dibdib ninyo. Either mahiga kayo, kahit na tapalan lang yan, o kahit na hindi natalian yun, basta itapal lang dyan na
na nandyan sa dibdib ninyo. O baka naman hindi nyo tanggalin yung damit ninyo, baka madiri kayo. Hindi po, tanggalin nyo po yung dibdib ninyo, ay yung damit ninyo. Hindi po pala dibdib. Yung damit nyo para maitapal po ninyo. Maliwanag po yan ha. 1 oras, 7 minuto at 7 segundo nyo nakatapal dito yung sariwang atay ng baboy na isiniksik ninyo doon yung bigas na lumutang. Ngayon, anong gagawin nyo doon sa mga hindi lumutang? Yung mga hindi lumutang na bigas na yon, nakasama ng lumutang. Pulutin po ninyo isa-isa yon, kainin yun lang. Yun po, kainin yun lang yun. Pero yung lumutang yun ang isiksik nyo doon sa atay, tapos ilagay nyo dito sa dibdib. Kung saan po yung masakit? Baka naman ang masakit sa inyo yung puwet ninyo ang masakit, tapos dito sa dibdib tinapal. Example lang po ito sinasabi ko. Ayan. Kasi baka mamaya, mag-comment naman kayo dyan na, Sir, nagawa ko na po. Yung atay niya, siniksik ko po rin sa 2 tayo ko. Di ba? Nakaka-high blood yung ganon. So yun po, kung hindi nyo nga maintindihan, ulit-ulitin nyo yung video para maintindihan ninyo. Yan po. Di natapal na. 1 oras, 7 minuto at 7 segundo. Tapos ngayon, yung kasamahan nyo sa bahay, okay, yung kasamahan nyo sa bahay, huwag ikaw, pagguantesin ninyo. Pagsuotin nyo ng guantes. Kung walang guantes, yung plastic na lalagyan na ng yelo. Ayun. Kung walang guantes. Pero kung may guantes, di guantes ang i-guantes ninyo. Hindi po yung pasyente or hindi po ikaw mismo ang magtatanggal doon. Yung pong inyong kasama sa bahay. Either ano pa man yan. Kung sino pa man yan kasama niya sa bahay. Kung asawa mo yan, o kapatid mo yan, o anak mo yan, o ano pa. Pagguantesin mo, bago niya kunin dito sa dibdib mo, nakagwantes siya. Hindi po pwedeng kamay lang. Guantes po yan. Tapos po yung atay na tinanggal nyo rito sa itinapal nyo, ipakain nyo po doon sa may alaga kayong aso, ipakain ninyo. Ang problema natin, baka ayaw kumain yung alaga ninyo ng hilaw or ano pa. Halimbawa natin wala kayong alaga. Pero sige, muna, ipakain nyo sa inyong alaga o kahit na kanino yung kaninong aso yan, kaninong baboy yan o ano, basta ipakain nyo sa hayop yung tinanggal yung atay na yun. Kasi yun po ang simbolo na inilipat na lang niya yung inilagay sa iyo ng mangkukulam doon sa hayop na yun. Kasi yung hayop po ay hindi po yan tinatabla ng kulam. Yun po ang ibig ko sabihin. Huwag po kayong mag-alala na ipakain nyo sa alaga nyo kasi hindi naman po yun ang magkakasakit yung hayop ninyo. Aso man yan, pusa or baboy. Hindi po. Tanggalin yan, ipakain sa kahit na anong hayop. Kasi yun po ang kaya po ganun atay, yun na po ang mag-absorb noong in-implant na mangkukulam sa iyo. So, ibig sabihin, pag natanggal na, wala na, nakasama na yun doon sa atay, pinakain nyo lang sa hayop, nandun na yun. Wala na, matatanggal na yun. So, ngayon, ang pag-usapan naman natin ngayon, halimbawa na lang natin, wala kayong alaga kahit ano, wala kayong alagang pusa, aso, o ano pa man yan, at kung may alaga man kayong aso, halimbawa, ay hindi naman niya kakainin yung atay na yun dahil hilaw nga, so baka ayaw niyang kainin, ito na lang po ang gawin ninyo. Pagkatapos tanggalin, doon yung itinapal yung atay na yun, ay inyo pong ikon agad, i-dip agad, yung ilubog nyo agad doon sa kumukulong tubig. Antibano, maghanda na po kayo ng kumukulong tubig. Ikon nyo na, lagay nyo na yung atay na yun doon sa kumukulong tubig.
Ganun po. Pagkatapos po yon, takpan nyo lang po. At pagka hindi na mainit, pwede nyong ibaon sa lupa yan, or pwede nyong sunugin, or ano pa. At huwag nyo lang po itapon dyan sa kung saan-saan lang. Either sunugin or ibaon sa lupa. Ngayon sasabihin na naman wala pong lupa dito, puro simento. At yun nga po, sunugin nyo lang. Ewan ko kung maliwanag sa inyo. So, basta ulit-ulitin nyo lang po itong video ito. Yun po yun. So, na siguro naman po maliwanag yung aking pagkakasabi. Kasi nga po, ang purpose po nun para tatanggalin lang niya yung ipinadala sa iyo ng mangkukulam na anumang virus yan or anumang kung ano man. Kasi yan po mga mangkukulam or may mga mangbabarang na yan, mayroon po silang alaga, mayroon po silang ipinapadala. So, yun po. Sabi ko nga po, kung yun po ang testing at gamot doon sa mga nakulam at saka doon sa testing din po yung kung nakulam ka nga ba o hindi. So, siguro po ay maliwanag naman yan sa inyo. Ngayon, subukan niyo po yung may mga nagko-comment na may sakit diyan. Actually ayaw ko po sanang itapik ito dahil nga sabi ko nga pagtatawanan lang ako. Dahil marami na po sa atin ang hindi naniniwala. Pero kita nyo naman. Ganito ang edad ko, 175 years old ko. Wala akong kasakit-sakit. Siguro nagkaroon na ako ng sakit dati sa puso nung nag-break kami nung ex-girlfriend ko. Yun lang po siguro, nagkaroon lang ako ng nakaramdam lang ako ng sakit. Pero after po noon ay wala, nakaka na po ako. Anong tawag doon? Karamihan ngayon tawag, yung okay na. Basta may tawag sila na move on. Move on pala. So naka-move on na po ako. So wala na po yung sakit ko. Doon lang po yung nagkasakit lang ako, masakit lang sa puso pakiramdam nung nag-break kami nung ex ko noon. Pero magmula po noon hindi na po ako nanligaw dyan at bagamat itong si Amy ay gustong ligawan ko siya dahil ang sinasabi niya kakaiba raw ako dahil isa na akong antik. Pero manigas siya, no? No way, hindi ako susuko sa kanya. Hindi ko ibibigay sa kanya yung pagiging antik ko. So, maliwanag po ba? Marami po tayong itatapik na tungkol sa mga ganito. At tungkol doon po sa mga kung ano-ano pang sari-saring mga nagkasakit kayo tungkol sa kung marami pong gamot. Sa totoo lang po, marami pong gamot. At ako po, alam ko lang ang magbigay ng sakit. Alam ko lang din po ang gumamot na may sakit ng nakulam. Hindi po yung normal na sakit dahil hindi naman po ako doktor, hindi po ako nag-aral ng doktor. Iba po yung pinag-aralan ko. So, hindi po ako nang gagamot. Kahit na alam ko ang gumamot ng mga nakulam at saka hindi po ako nang gagamot. Dahil siguro yung nangangailangan lang ng tulong, kagaya nga nitong kinukwento ko na 3 taon na nasa hospital hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. At dahil sa naawa ko noon, dito pa lang siya, bago pa lang yan, nagpabalik-balik na po yan sa abroad. At sinubukan ko noon, ginawa ko naman, dahil naawa naman ako. Nung nagpadala ako ng surat sa kanya, ganun gawin. Hindi raw naman niya ginawa dahil hindi raw siya naniniwala sa ganun. At sige, total mapira ka naman. Hanggang ngayon, buhay pa. Pero, anumang oras, mamamatay na. At sabi ko nga, ang nakukulam, halimbawa kung anuman sakit na matinding sakit ang binigay sa iyo, natural magpapadoktor ka dahil hindi mo alam yung sakit mo. Yun nga yung sinasabi ko, once na nagka-komplikasyon ka at hindi na agapan yan, sigurado mamamatay ka.
O, mayroon tayo dito. Dito lang, sa atin. Nasa vlog ko yan. Yung sinasabi ko, pinadalhan ko na yan ng sobre. O, ano nangyari? Hindi ba't na hospital? Hanggang ngayon nga, kung pumupunta man, naka-recover man, pupunta man dyan sa kanyang opisina ngayon, makita niyo na itsura. Para ng wala na, hindi na kon siya. Wala na, kumbaga considered as dead na rin siya. Ibig sabihin mapipira kasi itong mga taong ito. Kaya maaagapan pa, lalo ng mga komplikasyon niya, maaagapan pa. Pero nandoon pa rin yung sakit niya. Kung ano yung inimplant ng mangkukulam, ano yung inimplant sa'yo nang gumawa sa'yo ng witchcraft or magic na yan, black magic na yan, nandyan lang yan. Hindi nawawala yan. Maniwala kayo. Kagaya yung sinasabi ko, kong mga nilagyan ko ng karayom dito sa lalamunan. Nandiyan na yan. May mga nagsasabi dyan, si ganito raw ang ganunan ko. Huwag na kayong magsabing, alam ko na po yung kung sino yung lalagyan natin. Huwag na po kasi mapapasama pa po kayo pagka nag-mention pa kayo ng tao na dapat lagyan ng ganon. Huwag na po. Alam ko na po yan. Kaya nga irritable. Kaya nga iritado dahil nga sa totoo lang hindi lang iisang karayom yung nilagay ko sa liig niya. Sa lalamunan niya. Dalawa. Dahil sa buwisit ko lang. Pero liliwanagin ko po, hindi po nakakamatay yun. Ang trabaho lang po noon, kakain ka, iinom ka ng tubig, napakahirap mong kumain, napakahirap mong lumunok ng tubig. So, anong mangyayari sa iyo? Buryong ka, mainit ang ulo mo, kung ano-ano yung mga paggagawa mo na ngayon, doon naman po sa may kulang po na parang hindi po hypnotize ang tawag doon. Kasi may mga nagsasabi na na-hypnotize na raw. Ganito. Hindi po. Kung din po yan yung parang, kumbaga, ko-control lang nila yung utak mo. At marahil yun po yung sinasabi nitong si Pastor Kibuloy na yun ang ginagawa nila dyan sa Malacanang na Martes at saka Biyernes sila ginagawa yan. So, ganun po. At hindi naman po nakamamatay yun. Iba po yung on the spot na mamatay ka. Barang on the spot na mamatay ka. Pero kung mayroon man pong marunong gumawa noon, sinisigurado ko po na hindi basta-basta. Ang ibig pong sabihin na hindi basta-basta, hindi po lahat ng pagkakataon nagalit ka lang, gagawan mo na papatayin mo na dahil sa barang yung kagalit mo. Hindi po. Sa totoo lang po, kung meron man nangyari, napakadalang yun. Siguro sa sobrang aping-api na siya. Kagaya po nung ang natatandaan ko lang po dito sa atin sa Pilipinas, hindi ko na po i-mention kung saan ito. Yun pong tao na yun ay kayamanan na lang niya. Ang kayamanan niya ay yung kalabaw niya. Okay? Yung tao na yun, pansinin nyo. Dito po sa atin sa Pilipinas nangyari yun. Yun lang ang inaasahan niya. Yung kalabaw na yun. Pero itong taong ito, napakabait to. Ngayon, tinarantado nung kapitbahay niya, yung kalabaw niya. Tinanggalan ng buntot. Tapos, pinilayan yung kanyang kalabaw. So, hindi na magamit. Hanggang sa kinatay na lang. So, sa sobrang sama ng loob niya, ay ito palang taong ito ay marunong palang mangbarang. Actually, bago pa nangyari yon ay alam ko na. Alam ko na kasi nagkakakwentuhan naman kami nito eh. At minsan na rin namin na pag-usapan yung mga barang-barang na yun eh. So, hindi inaasahan itong tumarantado sa kalabaw niya na marunong pala mangbarang.
Pero alam mo, ang sinabi nito, habang ginagawa niya, walang tigil yung pagtulo ng luha niya doon sa taong yon. Habang ginagawa niya yung pangbabarang. Dahil sa talagang labag sa kalooban niyang gumawa ng ganon. Pero itinuloy niya. Dahil talaga namang, sabi niya, sabayan na lang tayo, total wala na rin namang kwenta ang buhay ko dahil yung kalabaw na ginagamit ko sa panghanap buhay ko ay pinatay mo na. Papatayin na rin kita. So, yun po nangyari. Pero sabi ko nga, 9 na araw po niyang kinwan yun. 9 na araw niyang winwork out yun. Pang 9 na araw, out on the spot, deadball yung tao na yun. Pero walang tigil yun sa kaiiyak. So yun po. Kaya gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, hindi ko mo marunong mambarang yung mga mambabarang dito sa atin. Marami po akong kilala rito. Hindi po kami basta-basta magbibigay ng kahit na anong yung ikamamatay ng tao, hindi po. Bagkos, bibigyan lang namin kayo ng sakit, pwede yun. Bibigyan lang namin kami ng parang yung hindi ka na makakilos, kumbaga, yung parang irritable ka na sarili mo. Yung kumbaga, yung parang sinisilaban ka, na lalangoy ka sa tubig para lang maibsan yung init ng katawan mo dahil sa sobrang init ng katawan. Yung mga ganun po ba? Pero yung patay, hindi po. Sabi ko nga, yun lang. Tumanda na akong ganito, yun lang ang witness ko na talagang tinuluyan niya. So, kung mayroon pa po kayong gustong i-topic natin, i-comment nyo lang po kasi kaya ko po itanapik ito dahil doon sa nag-comment po na nakapanood nung in-upload ko yung tungkol doon sa sinasabi ni Pastor Kibuloy na mga hinire nitong administration na ito ng mga Aprikano at saka mga Indiano na mangkukulam. So hanggang dito naman po muna at saka na po natin na pag-usapan yan kung depende po sa inyong comment. Maraming salamat po at pakaingat po kayo lagi. Maraming salamat po.